So ayan po no. So to start with, syempre ang aking kabady, no other than Coach Nikki Norada. Coach Nikki, take it away. Handa ka na ba, Coach Nikki? Ayan. So ikaw na muna ang una. Okay. So, Live Good Family, bigyan naman po natin si Coach Nikki dyan ng far emoji sa kanya pong sharing for tonight. Thank you. Ayan, good evening po sa ating lahat, no? So, gusto ko lang i-add yung sinasabi ni Mentor V kanina na about sa hungry for learning. Alam mo yung Mentor V, nag-uusap tayo, yung last day, yung pauwi na kami, naglalakad na kami palabas ng mall. Meron akong favorite term talaga na sinasabi lagi sa kanya. Sabi ko, talaga, ano yun, yung cravings ko ngayon is ang cravings ko right now is umattend ng mga training sa mga seminar. So, ibig sabihin yung cravings ko is hindi na yung more on food, pero meron pa rin food. Pero mas lang na ngayon yung cravings ko to attend the seminars. Meron nga po silang sinasabi lagi once you're there, you never wanna go back. Pag nandun ka na, ayaw mo nang bumalik. At nandun po ako sa stage na yun. Na, imagine niyo po, isang single mom like me, na working from home. Pero, na, na, nagganon ako ng craving sa umattend kahit alam ko sa financial aspect ay hindi pa ganun kalaki. Kasi right now, kahit po ganun na wala pa akong financial, hindi pa ako ganun ka-stable sa financial ko. Bago na-workout ko pa yung financial ko. Pero ang wino-workout ko po ngayon, ang binibuild ko po ngayon, nag-i-invest ako sa sarili ko. Kasi yung sinasabi po ni Mentor kanina, di ba? I am the money maker. I am the money maker. At alam ko po, lahat ng ini-invest ko po sa sarili ko, kumbaga, kakainin ko po ito in the future. Yung marami po sinasabi, yung skills, lahat po ng knowledge is nandito yun eh. Hindi yun mawawala sa'yo. Pero paano po ba ikaw magiging matibay sa kahit anong ibato ng mundo sa'yo? Is, unang-una po dyan, uunahin mong mag-invest sa sarili mo. Kumbaga sa isang puno, paano ba siya magiging matibay? 'Di ba ang puno ay matibay kumbaga kung ang ugat niya po sa ilalim ay malalim, malalim yung ugat niya. At bilang sa atin po personally, paano po ba natin masasabi na malalim tayo o yung kahit anong ibato ng mundo sa'yo, kahit anong mangyari sa'yo sa sitwasyon mo, sa paligid mo, ay magko-continue ka. Siyempre, hindi naman po yung basta-basta sa isang iglap ay gano'n na yun eh. Kumbaga, isa po din sa way talaga for you to grow at mas lumalim talaga at mas maging matibay, ay mag-invest ng time, ng effort, syempre kasama din yung financial aspect. So, di naman po namin sinasabi lagi na lagi kayo umattend, gayahin nyo kami. Kasi alam ko, iba-iba yung sitwasyon nating lahat. So, ang sinasabi ko po dito, cravings, magkaroon din po kayo ng cravings for more learnings. Kasi po, ang dami ngayon nga po, we're very blessed, LGSEI, no? Ulitin ko lang, we're very, very, very blessed. Dahil meron po talaga tayo na Mentor V na ang laki ng puso niya for everyone. Kumbaga, pwede naman hindi niya talaga gawin to eh. Pero bakit? Kasi gusto po niya tayong tulungan lahat. Kumbaga, hindi lang para sa amin, hindi lang para sa kanya, kundi tayong lahat sabay-sabay tayo na mag-grow. Kumbaga, lahat tayo mag-deepen yung ugat natin na kung magkaroon man ulit ng panggugulo sa sitwasyon sa paligid natin, on the word yung attrition, sigurado tayo na kung may dumating mga attrition, tayong lahat ay matitibay. Matitibay po kasi yung ugat natin, yun po yung win-workout natin right now. So, yun, thank you Lord kasi nagkakaroon tayo ng ganitong opportunity at i-grab nyo po. I-grab nyo. Kumbaga, di ba sinasabi ni Mentor V kanina, meron mga sumabay sa kanya at meron mga hindi sumabay. So, ngayon po, narinig nyo yun, nasa inyo po yung desisyon ngayon, sasabay po ba kayo sa amin o magpapaiwan po kayo? So, hindi po kami nag-usap actually ni Mentor V ko nung i-share ko tonight. Pero na-run through niya na yung gusto ko sanang i-share. Pero sige, mag-a-add na lang din po ako ng i-share ko ngayong gabi. So, ano ko lang po para lang akin ko, yung 4 types of player po yung sinabi niya kanina. Yung sa full out. So, siguro ang i-share ko na lang po dito is yung personal ko na learnings din talaga. So, full out. So, from the word full out, alam na po natin yun, 100% full out ka. Ano pong ibig sabihin nun? Full out ka, your mind, your heart, and your body
lahat po yun sumasabay. Kasi minsan po kasi, when you say full out, minsan nakakala natin, naka-mindset ka na full out na ako. O di kaya, uma-action na ako, full out na ako. Pero meron pa rin sa sides ng buhay mo is hindi mo pa rin binibigay lahat. Hindi mo pa rin fino-full out lahat. Para ba kayo ko sabihin? For example po, sige, naka-mindset ka na, uma-action ka na, pero meron at meron ka pa rin sa sarili mo na alam mong hindi mo pa rin binibigay. Okay, so ano ko pa, i-explain ko pa yun pag nadaanan ko po yung iba. So, alam na natin yung word na full out, no? So, 100% lahat ng aspeto sa life mo ay nagfo-full out sa'yo. Okay, next, 50-50. Dito tayo papasok. So, ako po talaga, nung narinig ko po talaga to ng interview, nung narinig ko to, sabi ko, akala ko nasa full out stage na ako, hindi pa pala. So, what is 50-50? So, minsan po kasi, akala natin, dahil nag-decide ka na, nasa journey ka na, nasa process ka na ng journey ng self-growth, akala mo 100% ka na, which is hindi pa pala. So, ang 50-50 po pala is you go full out. Yes, you go full out. At first, lahat talaga, from unang araw, full out ka. Pero, pag dumating na sa point na mahirap na yung sitwasyon, o parang uncomfortable na ng sitwasyon, hindi mo napapansin, slowly na parang gumaganyan. Kung ito yung full out ka, eventually gumaganyan ka. Bumababa ka. Kasi nasa 50-50 ka pa rin pala. Nagigets po ako. So, sabi ito, kapag madali, is, nafu-full out mo siya eh. But when it gets hard, that's where people stop. That's where we stop. O hindi stop eh. That's where we subside down. Kumbaga yung adrenaline mo. So, papasok din tayo sa mga learnings natin ng mga nakaraan yung day 3, di ba? How to sustain. Paano mo siya sustain? So, kapag hindi ka po magiging careful talaga kung hindi ka po magiging careful sa mga decisions na gagawin mo, kasi syempre to sa journey po natin, ulitin ko, hindi po talaga to madali. Walang madaling journey po talaga. Okay, so, ngayon, everything comes po talaga sa decision kung paano mo siya, lahat, normal na naman po na lahat tayo may pagdadaanan sa buhay. So, depende po sa atin, how would we take it, kung paano tayo magpapa-apekto sa sitwasyon. So, yun, so na-realize ko po pala, hindi pa rin po pala ako full out nung before narinig ko to sa training. Sabi ko, okay, I thought nasa full out na ako, pero hindi ko napapansin na nasa 50-50 pa rin po pala ako kasi nung humirap na yung sitwasyon, gumaganon din ako. Hindi man siya yung nag-flop down agad. Kumbaga slowly. Pero yung iba po kasi, pag hindi naging careful, pag hindi tayo naging aware sa sitwasyon natin, eventually, you will stop. Eventually, titigil ka na. Nandun ka na sa stagnant stage na, sige, okay na ako. Okay na ako, naka-mindset naman ako. Nandun naman ako sa mindsetting, okay na ako dun. So, maabot na sa pagiging stagnant sa life na hindi na tayo ulit umaangat kasi nasa 50-50 stage pa rin po tayo. So, we need to be careful po kasi medyo magkahawig po si full out at si 50-50 eh. Medyo magkahawig sila eh. Kasi sa umpisa, matawag mo siyang full out. Talaga you will gonna be make sure talaga na full out ka yung consistency mo. Sa consistency. Okay? So, next, watchers. So, ano po ba yung mga watchers? These are the people who just observe. So, na-explain na rin naman ni Mentor V kanina. So, palalakakin ko lang. Meron nga rin po sila dito eh. Sabi, if it's not productive, parang do something to suffer. So, ito daw po yung mga tao. Sabi dito, these are the one who will always forget. Yun yung mga tao na, yung watcher po na tinatawag. Kumbaga, ano yung maganda example po doon yung sa mga Facebook. Ayan, sa mga Facebook. So, sila yung mga tao na tiga-comment ng ano yung word na yun. Ang word is sana all. Sila yung taga sana all lang sa mga tao na, for example po, nakikita natin, nag-diamond si ganito, nakabili ng bagong car si ganito, nakabili ng bahay at lupa si ganito. So, ikaw, si sana all ka lang. Ikaw si pinapanood ka lang, taga-subaybay lang sa Facebook, si taga sana all. Kumbaga, taga-tingin lang sila, baka-admire lang sila, pero wala silang ginagawang action sa buhay nila. Kumbaga, kontento na sila sa buhay nila, pero, alam mo yan, mahanga lang sila sa achievement ng ibang tao. Okay? Gets? So yun. So, kumbaga,
sabi din dito, mostly, yung mga watcher po, sila daw po sila yung mostly na nakakalimutan. Or kumbaga sa mga high school, ba, sa mga school, ganyan, yung mga taong tahimik lang o takanood lang sa mga achievement ng mga classmates nila, mostly sila daw po yung mga taong nakakalimutan or hindi naaalala. Okay, pag may mga gatherings or mga reunions, sila yung mga hindi na po doon talaga naaalala. So, the last one is the dead ma. So, alam naman na po natin yon. Ito yung mga tao talaga na gusto-gusto ko lang dito. People who doesn't know na may karera pala sa buhay. So, abitan natin 'to, yung mga tao talaga na nakikita natin siguro yung mga nasa squatters area, mga alam mo yun nasa ano talaga, ganitong life din po talaga. Di naman natin sila gina-judge, pero meron at meron po talaga tao na alam naman na ganito yung life nila, pero dinededma lang nila. Na alam naman nila na may pag-asang mag-level up in life, pero dinededma na lang nila, eh. Kumbaga sarado yung utak nila, close-minded na sila, ayaw nilang makinig, they don't even try, they don't even look na may opportunity pala na babago yung buhay nila. So, ito daw si Deadma daw po yung meron nga yung spelling dead. Deadma. Kumbaga parang D-E-A-D, Deadma. Kasi patay na, kumbaga patay in a way na wala na eh. Sarado na yung utak niyan. Stagnant na siya forever hanggang sa, alam mo yun, hanggang sa ano na siya, wala na sa world talaga is kontento na siya sa buhay na meron siya. Yun ang pinaka nakakalungkot mo mga coaches. Kasi narinig ko nga rin dun sa mga trainees, ako naman muna sabi, hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap. Kasalanan mo kung mamatay kang mahirap. Kasi choice mo na yun. Hindi na yung kasalanan ng mga magulang mo or people around you. Hindi. Kasalanan mo na yun. Kasi everything, lahat ng bagay ay choice. Kaya nasa atin po yun kung paano o anong desisyon ang gagawin natin sa buhay natin. So, yun lang po yung nagawa kong nagawa ko pong slides. Pero, we need to be aware. Yung word na awareness, dapat nandun po yun sa atin. So, nakita natin yung 4 types of prayer. Ulitin ko yung tanong. Sino ka dito? Are you full out? Are you 50-50? So, be careful with this too. Kasi magkahawig sila actually. Full out, 50-50, watchers, or dead mo. So, alam ko naman, wala po deadma dito sa ating lahat ngayon. Kasi andito po tayo lahat ngayon, nag-commit tayo to attend this training. So, I am 100% sure there's no deadma here. Palakpakan ko natin yung mga sarili natin kasi we know wala tayo sa stage na deadma, wala din tayo doon. At wala din tayo sa watchers. Kasi alam ko, nag-step up po kayo na matag ng training sa to kasi you want to learn more. And you need to be proud of yourself. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, I'm proud of you. Sabi mo, I'm proud of you, Nikki, o yung pangalan nyo. Kasi hindi po lahat ay willing to attend this kind of trainings. Kasi may mga tao po kasi na kapag inatake na yung personal nila, ayaw nila nun. Kumbaga, hindi sila teachable. At we're very blessed. Maging proud ka sa sarili mo. Alam mo, isa pa namin natutunan is dapat ina-affirm mo rin po yung sarili mo. A-affirm mo yung natutunan ko sa ako naman muna din na you should affirm yourself. Ikaw mismo unang-una mag-affirm sa sarili mo. So ngayon, practicein natin ha. Tap mo yung sarili mo. I'm proud of you. Sabihin mo yung pangalan mo. Yan. Na andito ka. Na umattend ka. And you're not dead. So, ayan po ng Telvina. Kasi share ko lang din po yung isa pa sa gusto ko. Actually, marami akong gustong i-share na takeaways. Pero sabi sa akin ni Mentor V, Go lang, Coach Nikki. yeah, po. Mamaya Okay. pa po. So, actually, wala kaming pinag-usapan talaga. Wala kaming plan. Baka sinabi lang sa akin ni Mentor V, Coach Nikki, ito yung sa akin. So, ginawa ko yung kanya. So, yung this time sa akin, ito yung ginawa ko. So, nakakatawa kasi iniisip ko rin na gusto kong i-share din tong part na to. Pero talagang will ni Lord na i-share ko. Yung tawag po dito is, so habang nagkasalita sa Mentor V kanina, may ginawa din ako na very quick slide. So, I'm gonna share it. Sa cellphone ko naman siya shinare. Wait lang po. Okay. Ayan, kita po ba? Ayan. So, yan, dynamic learning experience. Okay? So, ito naman po, paano po ba tayo natututo sa buhay? Sa life?
So, una-una po dito, yung pinaka nagustuhan ko din po din talaga dito, for us pala to experience o matuto sa buhay, matuto is through experiences in life. So, sabi nga po na lagi ko narinig na quote is, our greatest teacher or less, ang greatest teacher daw ay yung experiences talaga natin sa buhay natin. Kasi po, ang mga tinuturo sa atin sa school, ang mga tinuturo po sa mga universities, hindi naman nila tinuturo sa atin on how, para kung paano harapin yung mundo. Ang ituturo lang po nila sa iyo is skills, kung paano magtrabaho, puro dito. Pero hindi po nila tinuro sa atin kung paano mo haharapin yung mundo kapag binato ka na niya ng binato ng mga experiences sa buhay mo. Kasi alam ko po lahat tayo dito, iba-iba yung pinagdaanan natin since bata tayo hanggang sa lumaki tayo. So iba-iba yung edadanan ako sa 27 years of existence ko. Iba-iba rin yung pinagdaanan ko since bata ako sa paglaki ko. Ngayon, paano ba na-build yung Nikki right now? I mean, yung Nikki na hindi pa nag-undergo ng journey na ganito. Paano po ba ako na-build? So, through experiences sa buhay. At alam ko, itong mga experiences po na to ay hindi magaganda. Merong mga traumas, at may masasaya, may magaganda, at merong mga traumas in life. Alam ko, iba-iba po tayo ng mga pinagdadaanan, pero I'm speaking for myself. Lumaki si Nikki ng 27 years sa iba-iba po yung pinagdaanan. Mga taong nakakasalamuha, habang lumalaki ako, meron nabibuild ang mga trauma sa puso ko. At yun yung nag-build ng Nikki. Kumbaga, parang kaya pakiramdam ko sa sarili, ang dami kong nakikitang negative in myself nung dating Nikki. Yung dating Nikki po. Kasi ngayon pumasok na po ako sa awareness after I attended the mga seminars na ganito. So, it helped me to have that awareness. So, may ako po explain thoroughly. So, in life po talaga, binabato tayo ng binabato, at dun po tayo natututo kung paano tayo tumayo, kung paano tayo maging strong. Not sa school. Hindi sa school, kahit pinakamahal na school pa yung attendan mo. Hindi mo matututunan kung paano humandle ng gantong sitwasyon, ng heartbreaks, ng kung anong mga, name it, kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. So, doon po tayo matututo through experiences. So, magkakulit kayo yung lesson and the experiences. And right now, nagpapasalamat ko po sa Lord kasi before po I am not the word aware. I am not aware na kaya po pala mahirap for me na mag full out, yung word na full out. 'Di ba sinabi ko po sa inyo na nakita ko na I'm not really there pa sa full out pa talaga. Kasi nakita ko po 'yun. Naging aware ako na kaya po pala ako hindi maka-full out 100% kahit alam ko na yung gagawin, na may mga knowledge na, ganyan, may skills naman ako, natutunan ko, ganyan. Pero deep inside me, nagiging mahirap pa rin talaga siya. Kasi nga, affected po ako sa mga naging experiences ko from before. Nagigets po? Meron po kasi na hindi nyo po kasi siya pwedeng yung kunikwento nga rin po. Sa 27 years of experience or iba-ibang age natin ngayon dito, iba-iba yung pinagdaanan natin at iba-iba na rin yung lalim o hugot ng bawat isa sa atin. So sa puno po, hindi mo naman pwedeng basta hilain lang yung bigla eh. Kumbaga para ilipat mo yung sino may mga plantita po dito. Di ba kapag tinatransfer natin yung isang halaman sa isang magandang lupa for it to grow beautifully para mas lalo siyang lumago. At sa lupa po, hindi mo naman agad-agad matatanggal agad yan kung malalim yung ugat. Tama po? So, ngayon po, ang nakita ko dito, naging aware po ako na one of the reasons din po pala why it's being hard for me to move forward, to be full out, is because meron po pala talaga na ugat deep inside me. At apektado po yun na pinagdaanan ko nung noon pa, kahit yung pinakabata pa ako. And din po yung na-discover ko. At sa isa din po dito, no, yung sinabi dito, yung experiences, this is what life give. Yun yung binibigay ng buhay sa atin. And unless there is an awareness, ayun no, magka-connect po siya eh. Again, sa experiences, ito daw yung binibigay ng buhay sa atin. And
Unless there is an awareness, then you will have a lesson. So ano po pala, i-clear ko po pala, no? So mali po lang yung pagkakabato ko kanina. So, minsan kasi yung word kasi na lesson, di ba? Yun yung natututo tayo. Natututo tayo. So for us na magkaroon talaga ng lesson o matuto talaga from it, minsan kasi, yes, pinagdadaanan natin siya, pero ang nangyayari, dahil sa mga experiences po kasi, mas lalo tayo na-drag down. Mas lalo po tayo na-drag down. Ako po, ang nangyari po sa akin because of the traumas na pinagdaanan ko, mga tao na nag-fail sa akin, yung iniiwanan ako, yung mga ganun tao sa buhay ko, imbis na matuto po ako sa sitwasyon, ang nangyayari po sa akin, bumababa po ako. Kumbaga, umabot na sa point na hindi ko nakilala yung sarili ko, nawala yung totoong Nikki. Nawala yung sarili ko, naubos yung sarili ko. Actually, this is also one of the reasons why attended ako naman muna kasi sabi ko, I want to find myself again. Gusto ko ulit matagpuan yung sarili ko, kung sino yung totoong ako. Kasi talagang nawala po talaga siya. So, kung malaking awareness po sa akin, alam niyo po yung nangyayari sa akin ngayon, nagkaroon po ako ng awareness. At dumating po ako sa point na natuto ako. Sabi ko, kaya pala ganun. Naging aware ako parang, kaya pala pinagdaanan ko yon kasi ganito yung magiging lesson sa buhay ko. At next time, I can stand firm from it. Matatag na ako, kung batuhin man ako ng sitwasyon na ganun ulit, alam ko na. Kasi I am aware. At yung word din po na structure. So, paano po ba natin masustain yung lesson is through structure. Through structure po. So, what will sustain your lesson is structure. So, yan, sabi dito, when you let go of this, sabi daw po, pag nilet go mo yung structure, it becomes a mess. Kung wala kang structure na sinusundan, hindi rin masusustain yung lesson mo. Kumbaga, kahit naging aware ka, babasa ka pa rin sa awareness lang. Kumbaga, alam mo lang eh. Pero kung wala kang sinusundan na structure, magiging magulo pa rin for you yung life mo. And, ayun din, yung routines, kumbaga papasok pa rin po din talaga tayo sa tinatawag na habits. Papasok pa rin po tayo sa tinignan natin ng 3 days na yon. Yun yung mga structure na tinatawag eh. Meron kang sinusundan. Kumbaga para alam niyo sa kabayo, yun yung structure natin, yung nakaharang na ganyan. Kung nakafocus ka doon sa structure mo na meron kang sinusundan. At parang, tawag ito yung binanggit na rin tayo yung interview talaga, natutunan tayo maging organized. Hindi lang siya sa personal approach, hindi lang siya yung basta literal na organize eh, kundi sa atin mismo, sa journey natin into self-growth, maging organized tayo at meron tayong tinatawag na structure. So, ayun po, no, marami tayong gustong i-share. Pero yun po, personal ko po din talaga. After ko po din talaga na-open yung mind ko, nagkaroon po ako ng awareness. Right now, yung mga experiences ko in life, yung mga naging traumas ko po, ang dami po talaga. Pero, since naging aware na po ako, hindi na po ako nagpatalo sa traumas na yun. Kumbaga, yung nakikita niyo po na si Nikki ngayon, yun yung sinasabi ko kanina, nag-discover ko na po yung totoong Nikki. Hindi ko po sinasabi na 100% I'm a changed person. Parang ako na talaga new me na yon. Hindi po. Still in the process kasi wala pong instant. Pero ang pinakamahalaga po sa self-growth natin, sa self-growth journey natin ngayon, ay you are aware. You are aware of your traumas. I-acknowledge mo yon. Pero i-acknowledge mo in a way na wag mong sa buhay ba, na ganito kasi ako, pinagdaanan ko, hindi po. I-acknowledge mo na, yes, pinagdaanan mo to, but everything happens for a reason. Diba? Yun din po yung yun din yung tinitraining natin, diba? Na everything happens for a reason. Ako nga po, ang nagiging mindsetting ko na nga po ngayon eh. Inalaw ni Lord na mangyari yun sa akin kasi alam ko gagamitin ako ni Lord for a greater picture. Yun yung lagi ko pong iniisip na ngayon. Na kahit na may pinagdaanan ako ng ganito, okay lang kasi alam ko part ng journey ko to. Part to ng plano ng Lord na meron siyang ibibigay sa akin. At doon po ako na-excite. Doon po ako na-excite. At alam ko, hindi lang po sa akin yun. I'm not just speaking for myself. At alam ko lahat po tayo dito ay merong magandang plano ang Lord sa atin. Iba-iba ang plano ng Lord sa atin. But we should trust
Siyempre, magtiwala tayo sa Lord kung ano yung plano niya sa atin kasi siya naman po talaga ang nakakakita at nakakaalam ng plano niya o ano yung nakalaan, naka-install na blessing at plan niya para sa atin. So with that, yun, Mentor V, alam ko meron pa po kayo sa share. Thank you so much everyone. Just keep going. Tuloy-tuloy lang po tayo at mahirap man, pero ang maganda po dito sa LGSCI, hindi ka nag-iisa. Meron tayong community, meron tayong group na you can have your safe space na tinatawag. Itong Zoom natin, itong ginagawa po natin, you can call this your safe space. You can be vulnerable, you can open up kasi like me, hindi alam kong hindi lang po ako ang dumadaan sa ganito. Hindi lang po ako. At alam ko, tahimik lang po kayo dyan, pero deep inside your heart, alam ko may pinagdadaanan po kayo at tuloy-tuloy lang po tayo. And you can be, nandito tayo sa team na to, like, pare-parehas po kumbaga, sabay-sabay tayo sa journey na to. At yung journey natin to is to success. Yun, iisa lang yung goal nating lahat eh. It is to be successful. So just keep going, even if it's hard, just keep going. Yun na po, thank you so much. Thank you, Mentor V. Yeah. Wow, 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 wow. Bigyan naman natin si Coach Nikki ng masigabong palakpak dyan, mga round of applause dyan sa ating pong chat box. Kayo ba ay nag-learn? Hello, hello, Live Good Family, sa lahat ng mga nandito sa Zoom. I'm proud of you, Coach Nick, sa talaga naman. Ang ganda ng shinare mo, no? Sana po nag-resonate po yun sa atin. Sa lahat ng mga nandito, ano yung bagay na-strike kayo doon sa shinare ni Coach Nikki? Meron ba? Can I ask at least tatlo ngayon po bago ako mag-dive in sa akin pong topic? Is there anything that really resonates sa inyo when Coach Nikki shared about types of person? Asan ka ba doon? Full out ka ba? Akala mo full out ka, yung pala 50-50 ka lang. Watcher ka lang pala. Yung iba naman deadma. Sa atin marami po ang deadma eh, no? So, sa shinare ni Coach Nikki, no? Na tayo, nagle-learn naman talaga tayo ng lesson. Marami din tayong mga experiences sa ating pong negosyo. Kasi doon po sa topic namin, it's more on personal, ano, Coach Nikki, no? Pero kung ihahalin tulad natin sa negosyo natin, it's the same thing. We are attending trainings because we wanna get lessons, right? You apply what you learned for you to get experiences. However, kung wala po tayong tinatawag na structure, kung paano natin patatakbuhin talaga ang negosyo natin, from the mission statement to the pay plan, 'di ba? Kung hindi po tayo structured, kung ang isip natin ay sabog, it's just the same thing on how we apply our life. So, kung meron po kasi talaga everything that has a structure, no? It grows and it must have a routine. Pag structured ka, may routine ka. May programa ka. Hindi yung kapwat me. Bahala na lang kung maka-attend. Doing whatever it takes. Yun po yung pull out. Full out. So coaches, bago po tayo pumunta sa discussion ko, no, habang sariwa pa yung ating ano, kindly open again your camera. I would like to ask, no, kung marunong lang sana tayo, Coach Nikki, ng pag ano, no, pag split sa susunod, magkakaroon po tayo ng split po ng mga rooms, no, para a group of 2 or 3 makapag-sharing po tayo. Pero since hindi naman tayo ganun kadami, I gonna call in at least 3. I give you 1 to 2 minutes na i-share nyo ano yung nag-strike sa inyo. Okay, so kindly open your camera, coaches. Who wants to volunteer? Ano yung nag-strike sa inyo sa shinare ni Coach Nikki? Ikaw, Coach Michelle, any lesson? Meron ka ba? Just make it quick. So participate po tayo mga coaches para alam namin na nagre-resonate po ito sa inyo. At bago ako mag-start ng aking topic. So maraming nag-aalisan. Ala, bakit 19 na lang tayo? Nalaglag ba sila or talagang nagplan umalis? Ayaw matawag. O, 'di ba? So ayan, so anyone who want to share? O Coach Candice. Okay. Coach Michelle, are you ready? Ready ka na ba? Please thumbs up. At meron pa tayong Bible study ng 9 o'clock. Yes, okay. Quick lang po. What's your take out? Oo. Sobrang na-amaze po ako no, sa
sa mga oras na ito na naka-attend po ako na alam mo sa dami po na realization po yung napulot ko ngayon ano na meron pala no na talagang mga leaders natin tulad ni na Coach Nikki, ni Mentor B na talagang nag-invest pa po no for us kasi kami at tulad ako no financially talaga hindi ko talaga kaya magbayad ng hundreds, fifties, ganon no na ano so natuwa po ako kasi nakasama po ako ngayong gabi dito sa ating training no so napulot ko po doon no, yung pagiging all out no yung All out, 50-50 yes. yung captures yung ang deadma lang. So, doon ako sa gusto ko all out pero na-realize ko hindi pa rin pala ako all out kasi una-una no yung mga trainings na dapat na nandoon ako no na dapat yun talaga pala palagi yung ini-invest natin kasi hindi naman tayo lahat talaga nagsisimula dito sa ating negosyo na may alam na. Yes. So sobrang natutuwa po kasi meron po ganito tayo sa ating Yes. team. Na Wow. nag-i-invest na for us to yung parang ipapasa din po sa atin yung mga learnings nila na matuto din po tayo kasi tayo po yung walang kapasidad no or hindi naman kasi lahat tayo may kapasidad magbayad ng para invest mo yung sarili mo sa lahat ng knowledge para ma-apply mo sa negosyo mo. Parang gano'n. So, thank you Pero, very much. okay, thank you, Coach. But you know why? Kaya natin to ginagawa para ma-apply nyo to and then once you rank up, yun ang suggestion, di ba? Yun ang sabi natin na work yourself para mag-rank up po talaga kayo. Itong ginagawa nating program of transformation, little by little applying it, parang kagaya ng atomic habits, no? Hindi mo kailangan mag-jump into a huge action point. Small step will matter. You are congruent to your plans, congruent with your action, makakarating ka talaga dun sa pupuntahan mo. So, ang maganda ngayon, Coach Michelle, is nagkaroon ka ng awareness na tinatawag. And from that time on, ma-evaluate mo sa sarili mo na akala mo full out ka, yung pala 50-50 ka lang. Or maybe sometimes watcher ka lang. Or maybe sometimes deadma lang, 'di ba? Tayo, guilty tayo diyan eh. Deadma tayo, na kahit nagte-text si upline, nagse-send sa GC, hindi talaga tayo full out. Hindi tayo talaga full out. So, yun yung kailangan natin, yun ang mga learnings na natutunan namin doon na kailangan sa buhay, yung intentionality is really nandoon. Yung awareness is really nandoon. At gawan natin ng structure yung buhay natin. And so also with our business. So, it's just like that, okay? So, thank you, Coach Michelle. Coach Candice, you wanna share? You wanna share? Ano yung takeaway mo doon sa narinig mo kay Coach Nikki? Unlock mo po. Kailangan mong i-unlock. Opo. Hello? Hello? Yes. Maybe commitment tsaka yung dedication to continuous learning para be, do, have po. Be, do, have. Ganun. Yung continuous tayo mag-hunger for new things to learn. Kasi hindi pa natin alam kaya wala pa tayo dun sa goal natin. Marami pa po tayong kailangan ma-learn. Pero pag alaman natin yan plus enhanced skills. Sa pinaliwanag ni Coach Marami Nikki. pong dapat i-improve. Something, hunger for, learnings. Yun po. Coach, doon sa 4 types of person, paano mo na-diagnose yung sarili mo? Full out ka ba? 50-50, watcher or deadma? Asan ka doon? Full out ako, full out. Full out. Are you sure? Yeah, I'm sure, marami lang pending na hindi pa Yeah. nakapag-decide. So, ibig sabihin, wala pa rin tayo sa full out. So, hanggat hindi natin yun i-admit sa sarili natin na Opo. ma-correct natin yung sarili natin, full out ba talaga ako o 50-50? Kasi ang full out is doing whatever it takes talaga. Akala lang natin talaga full out tayo. Kaya Okay. parang akala natin, nagkakaroon tayo ng mga maling expectations. 'Di ba? Yung mga expectations natin, naku, lalalim na naman tayo dyan. Another topic na naman yun. 'Di ba? Ano ba yung mga expectations natin sa buhay? So, it's another topic. Pero for now,
Yun ang dapat nating coaches. Coach Candice, thank you, no? Importante na malaman natin, ma-diagnose natin who really we are. Kasi akala natin full out tayo, pero ang totoo hindi. Kasi yun ang nagsasabotage ng success. Kasi akala natin full out nga tayo eh. Pero ang totoo, maybe nandoon tayo sa watcher, nandoon tayo sa deadma, or maybe nandoon talaga tayo sa 50-50. Yung 50-50, yun yung pag dumarating ang problema, nagba-back off po tayo. Nagba-backslide po tayo. So, tataasan po talaga natin yung awareness. So, kaya importante lagi po namin sinasabi sa inyo, yung awareness, asan ba ako? Structured ba ako? Am I learning? Am I learning lessons? So, hanggat hindi yan nagsisink in talaga sa atin, mahirapan po talaga tayong mag-pull out. So, ibig sabihin, para magkaroon tayo ng transformation, coaches, we've been teaching you how to transform your life in 3 days. Kahit na-learn natin yun, hanggat wala tayo doon sa structure na magpo-full out tayo, mahirapan nating makuha yung mga expectations na hinahangad natin. Bakit? Hindi kasi tayo nag-full out. Kaya, nagigets natin, malalim yun Kumbaga, akala lang natin madali. Pero ang totoo doon, marami sa atin nagpi-50-50 tayo. Marami sa atin napupunta tayo sa pagiging watcher. Hanggang later on, nagiging deadman na tayo. Bakit? Hindi tayo naging aware. Ano ba talaga tayo? Like in Live Good, ano ka ba talaga? Full out ka ba? Ilang years, months na yung rank mo na parang, are you really doing something else para mag-full out ka papunta doon sa business natin? Yun yung purpose bakit naggaganito tayo ng transformation para makita natin yung sarili natin na maging aware tayo, lagyan natin ng structure yung business natin, yung buhay natin, i-align natin sa business para magkaroon tayo ng proper expectations. Okay po? So, hindi namin kaya i-share ni Coach Nikki ang lahat ng 2 days na yon. At talagang malalim yun, But we are trying to give you something of value na at least makatulong po sa atin. So, thank you, Coach Candice, for that. So, sana po ang mga nandito sa Zoom, full out din po kayo nakikinig. Kasi pag hindi po tayo nag-full out na nakinig, parang hindi tayo magda-dive in sa mas malalim na ibig sabihin. So who wants to volunteer? Thank you, Coach Candice, Coach Michelle. Meron pa ba? Who want to share something? Kindly raise your hand. Who wants to share? Okay, Coach Nikki. Coach Ching. Yes. Ayan. Thank you so much po, Coach Nikki. Kanina pa ako third eye habang pinapakinggan ko po yung anak ko. So, sobrang amazing po talaga yung ways ng Lord. Ano po. So, ang takeaway, nag-strike po talaga sa akin doon, yung dalawang word na discover, tama? Aware at saka structure. Tsaka isa pa, alam mo yun yung akala natin. Akala ko kanina, ang bilis ng sagot, 'di ba? Pull out, 'di ba? Pull out. So kanina habang nagdi-discuss si Coach Nikki, doon ko rin na-discover na wala pa ako doon sa pull out. So nandoon pa talaga ako din sa 50-50. Kumbaga ongoing. Hindi naman sa parang mayroon pa ring some parts sa sarili mo na nakakadama ka pa din ng ang tawag nito, nayayanig ka pa din, pero not to the point na like before because of our trainings. Sobrang praise God, sobrang laki po nang na-improve po talaga sa akin ngayon. Sabi ko nga, I will never declare any excuses. Sabi ko, sino bang lulukuhin ko? Kung magdadahilan ako kay Abdi, bakit ba ako hindi nakapasok ng maaga? So I am just telling the truth kung ano nangyari. Pero hindi na po tulad before na nag-i-excuse ako. Kasi sino bang niluloko ko? Sarili ko din. Kaninong pangarap pa sinasacrifice ko kapag nag-excuse ako, nagdadahilan ako, sarili ko din. So, although na-diagnose ko na sa 50-50 ako in a way na, yun nga, parang ano pa rin tayo, parang nakakadama pa din tayo ng nayayanig, pero hindi to the point na talagang tulad dati. And aware, kasi ganda nung sinabi ni Coach Nikki Lagi ko sinasabi sa kanya dati yun, na lahat ng pinagdadaanan mo, lahat yan inalaw ka ni God na pagdadaanan dyan because God preparing you for a greater task.
Pero that time, hindi pa perfect time ni God, hindi ka talaga nakikita. And thank God talaga kasi because through Mentor B na naging daan po, na naka-attend si Nikki through that, na talagang, clean ko to clean din to ni Nikki, din sinabi niya talaga sa akin noon, may ipag-pray mo naman ako, may kasi alam ko ang pag-attend ko, ang pag-attend ko ng, yung, anong tawag dito nak, yung unang inatinan din ni Abdi kay Fibolim, magiging breakthrough to sa akin magiging breakthrough talaga to sa akin, sabi niya ganon. So, ako naman nanay, syempre load to the max and praise God. So, aware na po tayo na ang lahat na napagdadaanan po natin, it's part of the process. Kasi, tandaan natin guys, ang goal natin to become a diamond. Yes. At lahat talaga na pagdadaanan nating hindi madaling pagdadaanan ng mga napagdaanan natin mula nung bata tayo, that's part of the process kasi we are born with a purpose. Hindi po tayo born for a purpose. Kasi kung for a purpose, hahanapin mo pa Kaya nga may word tayong find your purpose. Hindi mo na kailang i-find kasi you are born with that purpose. So, nilikha ka ni God, pinili ka na God, we are a chosen, pinili tayo ni God na nung isinilang tayo sa mundo with a purpose ka na. So lahat ng pinagdadaanan nating trauma sa buhay, praise God, bahagi po yun ng journey. Bahagi po yun ng proseso ni God para may sa katuparan ni Lord yung pinaka-purpose niya for choosing you. Diba, out of a millions, pinili kayo ni God na mag-exist kasi may purpose siya. We are born with a purpose. Tandaan natin yan. Mali, purihin ang God kasi ngayon ko lang din to talaga na dahil dati laging we are born for a purpose, pero hindi pala with. Nandyan na yan, naka-built in na sa atin yung purpose ni God. So, yun yung pinakamaganda doon, na-discover na po ni Coach Nikki. And we are praying also na ma-discover din po natin lahat ng traumas. Ako din po. Sa totoo lang, grabe din po yung trauma ko. Na sinabi ko ayokong umuwi sa lugar na to kasi sabi ko talaga impyerno sa akin yung lugar na to. Yun po yung word ko. Yung trauma kung paano ka lumaki na. Yun. Pero praise God kasi na-discover ko din ngayon. Kasi lahat tayo may mga traumas. Sorry po talaga. May mga traumas tayo lahat. Grabe din po yung trauma ko sa kabataan ko. At nakaka-affect lahat yun. And purihin yun, Lord, because in this simple training, we diagnose, we discover na lahat yon. It's a part of the process doon sa pinaka-purpose ni God kung bakit niya tayo pinili out of a millions na mag-exist po tayo. Pinik tayo ni God, pinili tayo ni God out of a millions, di po ba? So, praise Lord, and we are on the right track, guys. Sobrang thankful po ako sa Lord sa buhay ni Mentor B, sa buhay ng aking anak, at sobrang thankful talaga ako. Ewan ko, sobrang overwhelmed. I am forever grateful sa Lord kasi hindi ko to, alam niyo po, mga nanay na nandito, no? Huwag niyo kasawaang ipanalangin yung mga anak ninyo. Every seeds of prayer na i-whisper niyo sa mga anak ninyo, maniwala kayo, sisibol at sisibol yun. Alam ni Mentor B yung buhay namin. Yung buhay namin mag-ina si Mentor B, parang part na siya ng family namin. Alam niya lahat yung ups and down namin. Alam ni Mentor B lahat ang bawat detail ng buhay namin. Alam po ni Mentor B yun as a mother, as a single mom. Na alam mo yun, pero praise God. Purihin po ang Lord. Grabe po. Purihin po talaga ang Lord. And, hallelujah. Thank you. Na po, Mentor B, kiniklaim ko na talaga yung aming hinihingi talaga ni Lord, ng aking anak sa Lord na po yung i-recognize na the mother and daughter, first mother and daughter, diamond in Jesus' mighty name po. Amen. Amen. So, ayan, grabe, no? So, congratulations, Coach Ching, Coach Nikki, at sa lahat po ng mga nandirito. Sana po nai-inspire tayo at time check is 8:11. Matatapos tayo dapat ng 9 o'clock at meron po tayo pang prayer meeting. So, napakaganda po ng ating pong talakayan. Talaga namang nakaka-resonate po tayo. So, muli, wrap up lang natin, taasan natin yung ating awareness, okay? Na nandito tayo talaga sa Live Good. I-aware natin yung sarili natin. Full out ba talaga ako? 50-50? Watcher, dead ma. Diba?
So, at lagyan natin ng structure yung buhay natin based on the lessons, based on the experiences, maging aware tayo. At actually, madami pa to, mahaba pa to. So, but before, let's go to the next topic na, no, Coach, kasi baka kulangin po ako ng oras. I need to finish 9 o'clock. Okay po. So, congratulations sa mga nag-share, no. Allow me to continue doon sa ating pong next na sa next nating sharing, no. Okay, so ito yung topic ko ngayon, it's about the transformation. Actually, ginamit na natin yung word na transformation. Nagkaroon tayo, what a timing, di ba? So nagkaroon tayo ng how to transform your life in 3 days. We talk about the power of mindset, we talk about the massive action, how to sustain that, okay? At itong transformation na to, talagang denied in po namin ito doon sa amin pong discovery. So, ngayon, gusto lang natin malaman, no, ng mga coaches na pag na-realize na natin kung ano tayo, pull out, 50-50, naka-alarm ka na eh. Asan ba ako? Nakaset ka na ng awareness mo. Asan ako? And kailangan wala pong self-sabotage. Kailangan po tayong magkaroon ng humility to admit kung nasaan tayo. At kung na-admit mo kung sino ka, asan ka, doon mo masasagot, kaya pala, hindi ko pa na-attain yung certain level of success na gusto ko talagang maabot. So kung ikaw na-identify mo kung sino ka, 'di ba? At naging aware ka, bakit may ganon, no? Doon mo ngayon lalagyan ng structure yung sistema ng buhay mo. Like for example, yung tulog mo, guilty ako dyan. Yung exercise mo, yung kinakain mo, yung supplements mo. Ngayon pagdating sa business mo, paano mo binabalanse yung maghapon mo? So doon natin makikita yon na kaya pala, kasi disorganized ako. Walang structure. Binigyan na ng GPS, binigyan na ni Upline B binigyan na ng sistema. Wednesday, hangout, 6 o'clock. Saturday, meron tayong masterclass. So, meron tayong TTH na Heroes United. Pero since hindi tayo naka-structure, hindi tayo naka-align, 'di ba? So, nalilihis tayo. So, yun yung mensahe na gustong ibigay sa atin, no, na full out ba tayo 50-50. Kumbaga nag-a-attend lang tayo at our convenience. So, what about your team? Paano mag-grow yung organization kung ikaw mismo hindi mo gino-grow yung sarili mo? Your organization will only grow as you grow yourself. So, ano po ang ibig sabihin ngayon dito? Life is a race. Are you all in? Doing whatever it takes? Full out? Or are you playing the 50-50? Hesitating? Or watching from the sidelines? Nakatingin ka lang sa mga tao. Or maybe nandun tayo sa point na deadma na lang. Deadma. Waiting for life to happen. Bahala na. Baka sakaling mapuno din ang matrix. So success is not about luck, mga coaches, no? Depende ito kung paano tayo nagpi-play ng ating buhay. How do we play the game? So ngayon, alam na natin, yung impact ng buhay natin will depend upon on how we respond our life. Full out, 50-50, watchers, deadma. At ngayon, itong ating pinag-uusapan ngayon, yung challenge is, are you ready to transform? Can you please type on the chat box? Ready ka ba talaga mag-transform? Hello? Sino yung ready mag-transform? Kasi, yung transform, hindi yan nangyayari na lang. It's a choice that we make. You please type the word transform kung handa na po tayo mag-transform. Go, 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 go. So, nandito po tayo sa topic of transformation. So, last time, nag-usap po tayo sa transformation on the way we think, on the way we act, and how we gonna sustain the result. Okay? So, thank you sa mga sumagot. Sige, those who are willing really to transform your life, mag-full out po tayo. Type po natin dyan sa chat box. Are we really willing to transform? And in the process of transformation, there are 4 aspects na kailangan natin tingnan, pero meron pang pinaka-bottom line, actually 5. Okay?
So ano po ito? Ito pong number 1 is the growth mindset. Itong lahat ng mga to, nagpi-play ito ng napakalaking critical role sa buhay natin, sa pag-shape ng success natin. At kailangan natin i-breakdown yan. Okay? Maaaring hindi tayo particular, although last time I've been telling this spiritually, physically, mentally, psychologically, alam mo yon, spiritually, pero ida-dive in po natin yan ngayon. So yung growth mindset, ito yung shifting consciousness for growth. Na ito ngayon, hindi talaga tataas yung antas ng income natin, yung taas ng antas ng buhay natin kung wala tayo doon sa growth mindset. Andun pa rin tayo sa, alam mo yun, acne, alam ko na yan. Ako, guilty ako dyan kasi I thought na okay na ako. What if hindi talaga ako nilid ng Lord umattend doon? So stagnant na lang ako. I'm just there kung ano yung alam ko. But what excites me, imaginein mo, I got to attend breakthrough. I got to attend abundance. Grabe. I have paid an amount for that, for growth mindset. Kasi everything begins in the mind. Di ba yun yung mga pinag-usapan natin Success starts with a growth mindset on our belief that we can learn, that we can improve, that we can evolve. Kaso nga lang, marami sa atin, hindi natin yan inaalagaan. Maraming tao gusto yung success, pero ayaw talagang magbago. Ayaw nating iwanan yung dating tayo. Ngayon, tama yung sinabi ni Coach Nikki, na yung traumas natin, malaking impact yun sa ating pagkatao. Ngayon, kung gusto mo talaga na matransform yung buhay mo, balikan mo yung sarili mo nung ikaw ay bata pa. Nung bata ka pa, anong meron ka ba? Grabe, matapang ka, tama? Sinabi ng magulang, anak, huwag kang aakyat dyan. Aakyat ka pa rin. Mahiyain ka ba? Hindi. Go nang go. Laro ng laro. Energetic ka ba? Balikan mo yung panahon na bata ka pa dahil ikaw yun. However, dahil sa challenges na meron sa buhay, yung mga setbacks natin, naaapektuhan yung growth natin. Ngayon, since nandito tayo sa business, tinataasan na natin yung antas ng ating awareness. Kailangan na nating ma-realize na para magkaroon tayo ng bagong resulta, kailangan magkaroon din pa tayo ng change. Diba? Your business will only grow as much as you do. Walang income, walang rank up, walang promotion, 'di ba? Kung hindi tayo mag-grow. At syempre, hindi lang sa magle-learn, matututo tayo na yung nalo-learn natin, gagawin talaga natin. Like for example, last time, tinuruan tayo ng 5, 4, 3, 2, 1. Tinuruan tayo ng eating the frog. Ginagawa ba natin yung assignment talaga? Tinuruan tayo ng 3, 2, 1. Tinuruan tayo ng 30 minutes hustle, yung grinding na kakausap ka talaga ng tao. Ako, one thing more, natutunan ko from Coach Migs, isa sa mga speaker, na siya madaling araw pa lang, alas 4 gising na siya. May 1 hour na devotion, 1 hour na mag-aaral ng book, 1 hour para mag-review ng mga lessons. Talagang structured yung buhay. And sabi ko sa sarili ko, akala ko structured na ako. Kasi ako po, araw-araw maghapon ko po talaga, structured po talaga ako. Pero meron ako nakakaligtaan. Alam niyo kung ano yon? Yung mag-review ako ng mga ibang lessons ko. Like yung bootcamp. Grabe yung kapal nun. Sabi kong ganun, pagsusunugan ko talaga to ng kilay. Kasi ginastusan ko yan And ngayon, a-attend ako ng bootcamp. Alam niyo ba na kulang na ako sang oras para mag-exercise, pero I make a promise to myself that I have to be structured. So kahit busy-busy ako, yes, kaya pa yan, may 1 hour, magsusumba ako. Siningit ko talaga yung 30 minutes na sumba ko. So yung intentionality is really nandun. So the same thing also
with our business. So kung ang intention mo talaga ay mag-enroll ng tao, hindi mo papalalagpasin ang maghapon na yan nang wala ka talagang natawagan, nang wala ka talagang nakausap. Mapa-online man yan, mapa-offline man yan, kung ano yung galing mo sa ngayon, yun ang gamitin mo. Kasi nagawa natin yan noon. Kailangan yung utak natin, congruent yan sa action natin. At yun yung tinalaki natin ng last time. So kaya dito, hindi natin magagawa yung proper way to do the business kung hindi po talaga tayo magkakaroon ng growth mindset. So right now, ask yourself, am I learning? Am I upgrading my skills? Nagle-learn ba talaga ako? Kasi learning is only said learn if we do it. Kung ginawa natin. Kasi kung hindi natin siya in-exercise, ibig sabihin hindi learning yun. Listening lang yun. Pumasok dito, lumabas dito. Nakalimutan. Hindi ginawa. And next is, am I surrounding myself with the right people? So congratulations kasi nandito talaga tayo. Nandito kayo. And I know who are those people na andito talaga. Ngayon, okay, am I thinking like a winner or am I a person making a lot of excuses? So we have to evaluate talaga ourselves. Hindi ito para saktan ka, pero para magkaroon tayo talaga ng deep realization. Okay? So transformation begins the moment you decide that you're gonna shift your mindset. So ibig sabihin, nandun talaga yung level ng awareness na babantayan natin ito. Kasi sa kanya talaga nag-uumpisa. Learning so far? Next, yung ating heart set. Yung puso natin. Leading a life with integrity and with purpose. Marami sa atin nalilihis po talaga dito. Ako lagi ko pong pinagpe-pray sa Lord. Lord, bantayan niyo po ang puso ko. Gawin niyo po yung puso ko na puso mo. Baguhin niyo ako. Kasi bilang tao marupok tayo. So what is your heart? Ano yung heart natin? Sa business natin sa Live Good, sa family mo, ano yung heart mo? Are you truly sincere na gusto mong baguhin yung pamilya mo? Yung uri ng pamumuhay ng pamilya mo, are you truly sincere on that? Kasi kung sincere tayo, pag meron tayong clear heart set, everything will just follow. Magiging maayos din yung ating iniisip. Kasi ang success, it's not all about skills. Ang dami kong kilala magagaling, pero sablay ang puso. Kaya nagkakaroon ng problema. Hindi po ako nagmamagaling. Pero as long as we put God in the midst of us, babantayan niya puso natin. Lalong-lalo na pag pinagpe-pray natin. So it's about having the right heart. Can you please type on the chat box, right heart? Right heart. Can you please type on the chat box, right heart? So, importante po sa atin na nagli-live good tayo, tama po yung intensyon ng puso natin. Ano yung sinasabi ni Live Good? Kailangan yung pagbibuild natin ng business is in line to the mission statement of Live Good. To help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Meaning to say, andito tayo to educate people. Yun eh. Mission driven. What is mission? It comes from the heart of the business. And the heart of the business is to educate people to become healthy. Kaya tayo nag-e-educate sa mga tao to work on their health. Papunta tayo sa third quadrant. A clean heart means leading with integrity, kindness, and faith. Because success without a clean heart is empty success. Maraming tayong nakikitang tao, may mga pera, mayaman, pero miserable pa rin. Why? Because they lost their purpose. Walang peace of mind. Hindi nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Bakit? Yung puso, maaaring sablay. So bakit natin to pinag-uusapan? Para mag-learn tayo in what
part of my life do I still have to transform? What is my intention of doing Live Good? Ako na gumagawa na po ako ng mga content ngayon. Yung huli ko pong kinontent kanina is, ano ba yung tunay na ibig sabihin ng passive income? Hindi tayo magkakaroon ng passive income kung hindi po tayo naka-align yung heart natin. Hindi gagana ng tama yung structure pag hindi po naka-align yung puso natin sa puso ni Live Good. Are you with me? Are you learning? Live Good is not just about earning. It's about impact. Impact. Can you please type the word impact? We are here to bless others. To serve, to uplift. Kaya dito magiging intentional tayo. Sino yung direct mo? Tinawagan mo ba talaga? Kinausap mo ba talaga siya? Did you inform that nandito tayo sa transformational journey? Because coaches, I want to tell you this. If you have 3 people, 5 people in 3 different legs, in 5 different legs, hindi lang isang leg, no? Sa isang leg, may 5 leader ka na nandyan. Wow, congrats. Sa isang leg, meron ka na naman 5 tao na nandyan. Wow, congrats. So what about if bawat leg meron kang representative dyan? At least nandito sila, napapakinggan nila, nale-leverage nila yung learning. Pero kung tayo pa rin, meron tayong dapat i-work out. Kailangan nating maging full out. So akala natin full out, no? Pero hindi pala talaga full out. Kasi hindi tayo nag-extend ng effort para i-uplift yung team natin. Para magkaroon tayo, makapag-create tayo ng meaningful change. Meaningful change. So ngayon, tanungin mo sarili mo, am I doing the right intention? Am I genuinely helping others? Or am I only focused on myself? Kasi pag sinabi pong network coaches, you focus on helping others get what they want and you will get what you want. Ako po, ginagawa ko po talaga yung best that I can. Kaya ako nga napadpad na sa 16X, napadpad na ako sa Discovery, napadpad na ako sa Breakthrough. Magbe-breakthrough ako, mag-a-abundance ako. Ang hirap kaya nun. Yung tinitingnan ko pa lang yung video. Sabi ko, kaya ko kaya yan? Kaya ko kaya umakyat sa ganon? May fear ako. May fear ako. Kasi baka hindi ko makayanan. Pero ginagawa ko to because of intentionality. I want to set myself as an example to my team that I really can make a breakthrough. Because you know, coaches, pwede na ako mag-petics-petics. Gawin ko na lang kung ano yung convenient sa akin. I'm earning 6 digit, okay na yun. Pero ayoko mabuhay ng status ko. At sana, kayo na mga leaders na nandito, ma-align natin lahat yung transformation. On the way we think, yung heart natin, i-align natin. Am I leading my team with love and service? Kaya kayo pag tinawag kayo ng upline, show up. Pag sinabi ng upline na do your assignment, mag-review, i-share nyo sa team ninyo, do it. It's not for you. It's not for me, it's for you. Kasi, kaya ko to ginagawa ngayon. Because gusto ko magsabay-sabay tayo. Kasi last 2023, nung umarangkada ako, yung iba na pag-iwanan. And I'm willing to do, full out ako ngayon sa negosyo ko. The moment na na-set up ko na to, okay, naayos na kayo, sabay-sabay tayo umarangkada. Para bago matapos ang taon, ilan sa inyo ang nag-diamond? Tandaan nyo, magda-diamond kayo. Who want among you here genuinely wants to become diamond? Type nyo po dyan sa chat box, diamond. Who wants to become diamond?
Hindi ka magda-diamond kung 50-50 ka. Sinasabi ko na po sa inyo yan. Hindi ka magda-diamond kung 50-50 ka. Magda-diamond ka lang kung ikaw ay magpo-full out. Ano ang ibig sabihin ng full out? You got to do it whatever it takes. At hindi ka magda-diamond nang wala kang humble heart. Hindi tayo humble. We are not willing to follow direction. We are not willing to obey. We are not willing to obey. Hindi tayo grateful. Yung heart natin, puno ng pride, ng anger. Ang dami nating baggages. Dami nating baggages. Andun tayo sa blaming game, andun tayo sa anger, andun tayo sa guilt, andun tayo sa shame. It happens to me last time. Nangyari sa akin yan. And that was the reason. Kahit anong growth mindset dyan, dahil yung heart ko, punong-puno ng baggage, hindi ko alam, dinadrag down ako ng sarili ko. When I pray to God, na iayos niya ang lahat, slowly na iayos ko sarili ko. Bakit ako napunta sa blaming game? Bakit napunta ako sa anger? Dahil maraming disgusting sa environment. Pero sana kung nakapag-discover na ako nun, hindi ako dapat nag-respond ng ganun. We are imperfect. But the good thing is, we are learning. Learning po ba tayo? So ask yourself, am I leading with love and service? A transformed life starts with a transformed heart. A transformed life starts with a transformed heart. So unang babaguhin natin talaga dito yung puso natin, yung ating intentionality. Ano ang silbi ng success kung sakitin ka? Ay ano ang ano ang silbi ng success kung marami kang taong nasasaktan? Anong silbi ng success kung pamilya mo napapabayaan mo? Anong saysay ng lahat na yon kung yung puso natin disturbed? So, the next quadrant na dapat natin talagang ayusin para matransform tayo is yung heart set natin. Learning so far, coaches? Okay. Sa mga bagong pasok, pwede po kayong mag-review. Balikan nyo po yung ating pong live. At I do suggest, no, sa mga leader nyo na gusto nyo talagang kausapin, ipa-plug in mo po sila. Talagang ituro mo sa kanila yung tamang starting point. And this time around, if you're gonna talk to people na he really want to achieve something, turo nyo sa kanila yung 3-day transformational journey natin. Turo nyo sa kanila itong mga ginagawa natin, mga learning about ourselves. Kasi once na naayos tayo, na-align tayo from the baseline, madali na lang mag-execute. Bakit? Na-transformed na tayo. Aware tayo. Structured tayo. Align tayo sa purpose ng Live Good. Are you with me? Okay. So, next quadrant is the heart set. Ano po yung heart set, no? Ito yung balancing life and health set, sorry. Ito yung balancing life and well-being. So, kaya tayo nandito kay Live Good kasi gusto nating magpaka-healthy, tama? Ano namang saysay ng marami nga tayong income pero sakitin naman tayo. Paano ka magiging effective? 'Di ba? Kaya number 1 din yan eh. So kahit ang ganda ng mindset mo, maganda puso mo, pero tingnan mo naman yung health mo. Kumusta yung health mo? Umiinom ka ba ng mga product ng Live Good? Kasi paano ka mag-i-enjoy sa kita mo kung hindi mo din maalagaan ang katawan mo? Kaya yung iba nakakasad lang, no? Na kay Live Good kumikita, hindi bumibili ng product. Kaya tayo dito ngayon, we are really educating people to use the products. Gumamit po kayo ng produkto. I promise you,
ako po kasi lahat ng product ng Live Good halos ginagamit ko. And I cannot live a day without the product of Live Good. Hindi ko po kayang mabuhay siguro nang wala akong Live Good products na iniinom. Kasi simple lang naman eh. Health is wealth, period. That's why I love Live Good. Not just for income. Ako masaya ako, no? Manugang ko, mga anak ko, napapainom ko ng multivitamins, vitamin D3, K2, Super Red, Super Greens. Di bali nang wala nang natira sa akin. Mahalaga sa akin, hindi sila magkasakit. Apo ko, nabibilang ko ng multivitamins. Anin saysay mo nun kung may pera ka nga? Isa naman sa mga anak mo may sakit, di ba? Ang hirap kaya ng may sakit. Ewan ko, siguro na-impluwensyahan talaga ako ng 17 years na ako nasa wellness. And I've been using the products. I'm a product of the product. So start po tayo doon. Kahit doon muna tayo sa magnesium. Kasi yung magnesium, may 300 biochemical reactions yun. Master minerals yun. Yung ating Super Reds, yan ay talagang may nitric oxide, nitric oxide na siya talaga ang magbibigay ng proper circulation ng blood natin. Kaya maiiwasan natin yung atake sa puso. So, we must know the products. Ako po, lagi po ako nakikinig kay Dr. Ryan Goodkins at kay Ma'am Lisa Goodkins. Nila-live ko yan sa akin pong timeline para yung mga time na namimiss ko kasi madaling araw yun is at least pag nag-live ako, may ginagawa ako, nagtutupi ako, nagliligpit ako ng kwarto ko, nagla-live ako. At the same time, nagla-live ako, alam ko na may makakahagap nito isa sa mga team members ko. And at the same time, ako, myself, nagla-learn ako. Anong tawag doon? Intentionality. Kanina, nilive ko yung podcast kagabi ng product podcast. Nilive ko po sa aking timeline. Bakit? Because I want na mapanood uli yung wala na yung sibol, wala na yung Zoom, yung presentation ng opportunity. At least if you wanna learn more about the Q&A ng mga products na particular on magnesium and super reds, sasabihin mo talaga, ang laki ng market. Kahit magnesium pa lang yayaman na ako. Kahit super reds pa lang yayaman ako. Kasi ilan ang mga taong may sakit sa puso, ilan ang taong namumulikat, ilan ang tao na may sakit sa back pain, ilan ang taong hindi nakakatulog, ilan yung tao, di ba, nagka-cramps, yung mga kumang na yung mga kamay. Andun lahat yun. Yung product natin, i-share mo lang. May membership program tayo. $10, pwede na silang makabili ng product ng factory price plus the freight cost. At ako sa akin, if you're gonna avail the product, mas mababa pa yan sa presyo sa dashboard. Ginagrantsa ko yan sa inyo. You order 1 magnesium, mas mahal yan kaysa bibilhin mo from LGSEI. So ako hindi ko na kailangan sana yan kasi dagdag trabaho talaga sa akin yan. I don't want it. Pero ginawa ko yun to support the team. Are you with me? At ang nakakatuwa, pag na-implement na, yung member can get a member. Excited ba kayo? Member na, pwede kang mag-enroll ng member. $10, pwede kang makapag-enroll, magkakaroon ka ng bonus. Kaya, wait natin yun. Imaginein mo yun. So what else, no? Ang mission natin, ang purpose natin sa Live Good, hindi lang tayo para kumita. Nandito tayo sa Live Good para alagaan natin yung ating sarili. Nandito tayo sa Live Good para tumulong tayo sa mga tao na ma-educate natin sila. Ma-educate, no? To help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Ngayon, ang tanong, are you taking care of yourself? Paano mo inaalagaan ang sarili mo? Nag-exercise ka ba? Nagkakaroon ka ba ng proper sleep? Are you prioritizing your well-being? Yung sarili mo, inaalagaan mo ba? How do you take good care of yourself? Are you making time for exercise, good nutrition, skincare, self-care? Sorry pala, self-care.
Paano mo inaalagaan yung sarili mo? Check on that. Alam mo, nung time nung nag-attend ako ng Reparenting the Child Within, part pala ng healing natin. Like for example, may mga traumas tayo in our childhood. Marami tayong mga traumas. Alam mo, ako may trauma ako no? Kasi yung nanay ko, pag namalo yun, wagas talaga. Alam mo yung parang halos patayin ka na. Pero mahal na mahal ako ng nanay ko. Kasi kinakarga niya ako. Grade 6 ako pag masakit ang ipin ko. Kinakarga niya ako. Iiyak ako ng iiyak. Kung ilang oras akong kinakarga nun. So, di ba mahal na mahal? Tapos naman, lahat ng mga sandals, binibigay niya sa akin yung mga gusto ko kahit mahirap lang kami. So, feel na feel ko yun. Pag may exam, talagang gatas, itlog, alam mo yun, alagang-alaga ka. Pero pag nagalit siya, halos patayin ako. Grabe. So, anong naging impact sa akin? Confused ako sa totoong ibig sabihin ng love. Kaya naaabuso ako. Nabibetray ako. Madalay akong utuin kasi hindi ko nadadiagnose yung sincerity ng tao. Hindi ko biniblame yung mother ko dahil maaaring yung nanay ko, biktima din ng mga traumas niya habang lumalaki siya. Kaya tayo, bawat isa sa atin, meron talaga tayo mga traumas. At part of the process doon sa RCW, Reparenting the Child Within, that was more than 10 years ago, inatinan ko. Na-mention ko kanina sa inyo, no, na ang mga trainers namin doon, graduate ng Harvard University. Grabe talaga. Malalim. Hindi ko nga maarok yun ng mga time na yun Kasi starting pa lang ako. Part ng pagsi-self-care, yung sarili mo. I love you myself. Alagaan mo, mahalin mo sarili mo. Kasi pag natutunan mo yung self-love na yan, kaya mo din yang ibigay sa iba. Kasi ikaw mismo, minamahal mo yung sarili mo. Are you learning so far? Coaches, type naman po kayo dyan sa chat box. Nagle-learn po ba tayo? A strong business requires a strong body. Kaya, kailangan mong i-prioritize yung health mo. Kasi kahit gano'n kaganda yung puso mo, yung growth mindset mo, gustong-gusto mong gawin talaga si Live Good, pero hindi ka naman makaalis. Hindi ka naman makapagsalita kasi inuubo ka. Hindi ka makalakad kasi masakit ang tuhod mo. You are unfit to work. Do you think you could be successful? Kasi ang success is not just about money. It's not just about money. It's about how you gonna sustain success na kaya mong mag-enjoy habang may buhay. Habang may buhay. Learning? So okay ba tayo doon sa health set? Kaya mula ngayon, ask yourself, what kind of product na kailangan kong inumin agad? You can choose kahit isa lang po. Kasi pag yan dyan sa isang product na yan, meron kayong naramdaman, may guts kang mag-explain. May guts ka, may confidence kang to share. At kung aaralin mo lahat ng mga product natin, kaya your assignment, maybe, manood po kayo doon sa podcast about magnesium and about doon sa Super Reds. Yung ating pong website, aralin nyo. Yung ating pong Live Good page, Dr. Ryan Goodkins and Lisa Goodkins, aralin nyo po. Magkaroon po tayo ng intentionality. I'm telling you, magbabago po yung perspective nyo sa Live Good. At magbabago din ang result nyo dito sa Live Good. Maging intentional lang po tayo. Imagine mo kahit isang product lang, sino kaya ang pwede kong sabihan nito? Kung alam po natin ang benefit ng lahat ng product ng Live Good, I'm telling you, yung maghapon nyo kulang 3,000 pesos o 600 pesos. Paano na lang kung nagkaroon na tayo ng member to member? Get ready on that. So now, I hope na na-explain ko sa inyo the importance of the health set. Yes, yan ang focus ko, regaining my health. Tama ka dyan, Coach Art. Taking the product that can really help me. Yes. So ayan, si Coach Art,
it's really an example to us. Andun yung heart niya, andun yung mind niya, no? Pero paano ma-execute? May problema. So we have to balance everything. That's why we need to be physically fit. Coach Ching, remember that? Wag na wag kayong mawawalan. Yung may mga health concerns dito, address nyo po yung health nyo. Wag na wag po kayong hahayaan na lilipas yung isang buwan nang wala po talaga kayong product na iinom. And number 4, the business set. Ano po ito yung the need to evolve and adapt. Here's the truth. Here's the truth, no, mga coaches. If you don't innovate, you will be left behind. Kaya po ako nag-aral po talaga ng automation. Wala pa tayo doon. Pero one thing I'm happy, kaya ko na mag-CapCut. Nakakapag-content na ako, nakatatlong content na ako. 3 ba? O 4. Yung pangalawang content ko, grabe, nasa 15,000 na yata ang views. Almost 100 na ang shares. Nagte-trending na po siya. At yung pangatlo ko, una ko, dumadami din po ang views. Nag-uumpisa pa lang po ako ng pagko-content. And this coming Sunday, we will be attending, ako nag-avail po ako ng VIP about content creation. Where am I heading? I'm heading on my business about automation, about AI, about coaching, about learning organization. So it is your choice. Are you going to plug in? Palalagpasin nyo ba yung bawat saglit na meron tayong Zoom, tapos hindi kayo mag-a-attend? We will be having a Diamond Elite groups. Nagda-dive in pa lang kami, 'di ba? Ni Coach Nikki. Pero sasabay ba talaga kayo? Are you sure of that? Kasi pag hindi talaga tayo mag-adapt ng learnings, we will be left behind. Remember, like Kodak and Nokia, sila naman talaga ang nauna 'di ba? Sila talaga ang nauna. Si Kodak, siya yung king ng photography, pero hindi sila nag-adapt ng digital age. Alam natin yun, remember? Nagpapa-develop tayo sa Kodak. Si Nokia, ilan ang Nokia natin nun? Sila yung sikat na sikat. Pero, hindi sila nag-evolve. Hindi nila inadapt yung smartphones. So, both companies refuse to change and they pay the price. Ikaw, nakaka-live good ka na. Tinuturo na sa'yo mag-GPS ka. Kung asan ka man ngayon, desisyon mo yan noon. Pero kung ano yung gagawin mo ngayon, yun ang magdidikta ng bukas mo. Ngayon, you have the option to learn. You have the option to grow. You have the option to be humble down. You have the option to be full out. To set up that level of awareness in your mind and to be structured. Pero ano ang pipiliin mo? So, ganyan ang negosyo. Ganyan ang negosyo natin. So, if we don't embrace automation, AI, new strategies, we will struggle. Ikaw ba, kaya mo pa din ba yung magbiyahe-biyahe from one place to another? Ako hindi ko sinasabi na hindi na ako mag-offline. Kasi meron pa rin ako mga pupuntahan ng mga lugar. At sayang yung kakilala ko. Pero, I am starting na right now on my online and I'm ready. I'm preparing myself and I'm ready to it. At handa akong mag-pull out. So ngayon, mga coaches, ini-encourage ko sa inyo na huwag kayong mawawala sa mga Zoom. Maging intentional kayo. Lahat ng mga natutunan natin, mag-aral po tayo. Okay po? Aralin po natin yung mag-content, aralin po natin yung mag-AI, aralin po natin yung mag-automate. May mga susunod po tayong trainings. Magda-dive in po tayo dyan. Maybe with a certain perceived value. Kasi 50,000 yung binayaran namin ni Coach Nikki dun eh. Bawat isa sa amin. And we want to share it to you a little bit part of it. So automate the process, invest continuous learning. Pag nag-level up kayo, naabot nyo yung income, mag-invest kayo para sa mga bootcamp. Mag-invest kayo para sa discovery. Mag-invest kayo para sa breakthrough, sa abundance. Mag-invest kayo sa sarili nyo.
At ngayon dito sa LGSE ay binibigyan tayo ng libreng learning, libreng trainings. Wag na wag kang papayag na ikaw lang ang nandito. Bring your team. So, okay na tayo sa growth mindset, heart set, health set, business set. So, ang lahat ng to, mababalanse kung nandyan po tayo sa tinatawag na soul set. Ano ba yung soul set, mga coaches? When we talk about transformation, we often focus lang dyan sa mindset, sa skill set. Iyan lang ang focus natin. But one of the most important and powerful na kailangan natin tingnan is the soul set. It is the deep internal alignment that fuels through a lasting change. Ang soul set, it refers to the state of your inner being, your spiritual energy. Grabe, no? Your connection to the higher purpose. Your connection to higher purpose. It's about strengthening your soul's clarity, your peace, your resilience, so that the external circumstances, yung mga nangyayari sa labas, will not shaking you up. Kaya pagdating ng Wednesday, meron po tayong Bible study. And I'm so thankful to the life of Coach Art and of course with Pastor Cha na ginagamit ng Diyos para i-guide at i-lead tayo. It's not about the religion, but it's about the relationship that we have with God. Unlike sa mindset na nakafocus lang tayo sa pag-iisip, skill set sa ating mga heart set, no? Nakafocus lang tayo of who you are, di ba? Your values, faith, and energy will bring you into the world. So ngayon, bakit important ang soul set, no, sa ating pong transformation? Kasi maraming tao na they want to change their lives through willpower alone. Focusing lang sa mga kaalaman, sa habits, sa discipline. However, without a strong soul set, transformation feels temporary at nakakapagod yun. So you might succeed for a certain while, but when challenges comes in, no, doubts or setbacks can easily knock you down. Pansinin nyo, dumating ang attrition, nanlupay-pay na tayo. Lumalabang ka pa ba despite of the attrition? Naniniwala ka pa ba na mag-breakthrough tayo, wave 2? That's the meaning of soul set. Soul set gives us an assurance. It ensures that your transformation is anchored by something deeper, making it more sustainable and meaningful. Once again, sino ka? Anak ka ng Diyos. Sino tatay mo? Makapangyarihan sa lahat. Kanino ka humihingi? Sa Kanya. Sino nagbibigay? Siya. Ano dapat mong gawin? Mag-ask. Knock and you will be open. Ask and you will be answered. So, coaches, sana no, nagiging meaningful itong ating pong sharing. Yung inner peace, yung spiritual alignment natin, nandyan ba? Kaya nalungkot ako, there was one time no, na pumasok dito sa Zoom natin. And dung time na yon, nandun tayo sa meditation part. Nandun tayo sa imagination. What will happen to you in the future? Pinipikit mo yung mata mo, nandoon ka sa beach, or maybe nandun ka sa bundok, or nandun ka sa lugar na paborito mo, iniisip mo, ano yung future na meron ka? Ano yung naririnig mo ng mga huni sa kapaligiran mo? Yung spirituality natin na yun na nararamdaman natin na dinesign ako talaga ng Diyos para maging successful. Magbabago ako sa biyaya ng Panginoon. My Live Good family, I could not have the authority, the courage para magsalita ngayon sa harapan niyo. Bakit ko to nasasabi? Because I know and I know deep inside my heart.
Itong network marketing journey, dito ganun kadali. Pero sobra niyang dali. Grabe, no? Ano kaya yun? Di siya ganun kadali. Pero sobrang dali. Mahirap gawin to sa taong hindi ready. Madaling gawin ito sa taong transform. Na naka-align tayo. Itong 4 quadrants na yun. And the most important thing is the soul set. Because that is the one that connects, that aligns everything. So bakit natin ginagawa ang Live Good? For a deep purpose, for a deep reason, to create a life that is so meaningful for our family, to the people that we love, to be a blessing to many people. So this is just a platform, si Live Good. Pero dito natin i-execute yung purpose natin sa mundo. So when our soul is set right, when you are not easily shaken by temporary failures or rejection, nag-no sa'yo na marami kang no, you trust the process of learning and having faith with the journey, knowing everything happening to you, then you are in. Yung ating authenticity, yung ating self-acceptance. Kaya nga diniagnose natin kanina sino ka? Ano ka? Are you full out? Or are you 50-50? Or are you just watching? Or are you just deadma? So ask yourself, what do I want really out of this life? Kasi kung talagang gusto natin yan, ita-transform natin ang sarili natin in all aspects of this life that I'm explaining to you. The growth mindset, the clear heart set, the health set, the business set, and most importantly is the soul set. Kasi kung authentic tayo, genuine tayo, you are just being true to yourself and you are constantly wearing a mask. Nagkukunyari na power, nagkukunyari na positive, nagkukunyari na okay, pero deep inside our heart, we are crying. How could we have that kind of success? Or do you operate on a base of your values? Or are you trying to please others? I told Nikki, Nix, if you are running your life based on the opinion of others, I tell you, you are in the wrong path. Yung buhay natin, hindi tayo nandito para mag-please ng ibang tao. Alam mo na wala kang ginagawang masama, naka-align ka sa disenyo ng Diyos, then we're working on our soul set. Kasi yung true transformation, it happens when you accept of who you are and work from that foundation, rather trying to be someone that you are not. Authenticity attracts with the right people and the opportunities into your life. Andyan din po yung emotional energy management natin. Paano ba tayo nag-handle ng stress, ng rejection, ng setbacks, kung wala tayong proper soul set. Malaking problema po yan. How do you operate a place of love and abundance, fear and scarcity kung ang ating soul set is medyo may problema? What about the purpose-driven action? Are we on purpose of doing it? Are you having that clarity? Bakit mo talaga ginagawa to? So when you have that clearest why, you become unstoppable. Your transformation is no longer just about money, rank, or recognition. It becomes a mission. That is why, if we know our core mission in Live Good, we are going to work in alignment to that. This makes you resilient even when things get tough. Pag alam mo kung ano yung ginagawa mo, ano yung purpose mo, ano yung mission mo, kahit maraming bagyo ang dumating dyan, malalagpasan mo yan because you are into a mission. So, anong dapat natin gawin para ma-strengthen natin itong transformation journey, coaches? Give me a few minutes. Daily reflection, meditation. Detach sa result. Huwag ka mo munang tumingin doon. Isipin mo you are in growth process. Isurround mo yung sarili mo with the right people, with the right energy. Mag-practice ka ng gratitude.
Pasalamat ka sa upline mo. Live in alignment to your purpose. Dami ko pa sanang gustong sabihin. But we are running up with time because we are having a Bible study. At siguro mamaya magla-live na lang po ako para doon sa details ng ating pong big announcement. So my Live Good family, you can have the best mindset, growth mindset, clear heart set, health set, business set, lahat po yan. Pero yung true lasting transformation starts within you. When your spirit is unshakable, your transformation will be unstoppable. Kapag naniniwala ka na mahal ka ng Diyos, nilikha ka niya para magwagi, hindi para maghirap. At yan ay sinasabuhay mo. Yan ay pinaninindigan mo. Maniwala kayo. Kumakaway sa inyo ang success. Kasi as far as I remember, hindi ako ganun kadunong sa Bible and everything. But when I heard from my mentor many, many years ago, that you are designed by God to become successful. Succeeding is your destiny. Your design is to succeed. Your destiny is to succeed. You only have to plant the seed of desire in your heart that you really want to succeed. And that is soul set. And that is soul set. Naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo nakikita. Humahawak ka sa isang paniniwala na sigurado ka. At yun ang magbabalanse sa atin lahat para maabot natin yung totoong transformation. So with that, coaches, thank you. Thank you. At meron lang po akong gustong i-share. Pero I will wrap up this up, no? May i-share po ako sa inyo. Last week na lang po, pero I will naman tawag dito, nag-panic na po ako. Magre-record po ako para dito. Okay? So, na-bless po ba tayo? Medyo nag-rush na po ako. Na-bless po ba tayo sa training natin? Can you please type on the chat box? Handa na po ba tayo na magkaroon ng total transformation in all aspects of our life? Ready na tayo sa soul set? Can you please type the word soul set, no? Aayusin ba natin ang ating soul set? Ayan po. So, can you please type on the chat box soul set? Kasi useless ang lahat kung wala po yon. And the important announcement to all my Live Good family, you have to connect this with me. Picturean nyo po yan, yung sign up now. Meron po tayo ang Heroes United Masterclass. Magkakaroon po tayo nito ng sa March 14, this will be on Friday. Magkakaroon po na tayo ng pre-training orientation program. So itong training na to, bayad po ng mga diamonds to. Okay? We paid for this, and kung sino man po yung talagang committed, can you please type the word committed? Yung committed lamang po na magjo-join, na hindi po kayo mag-a-absent kasi sayang po, binayaran po namin yan. So this is a masterclass, Heroes United Masterclass, na kung saan mag-i-start po tayo ng wait. Okay, mag-i-start po tayo ng March to April. So parang 7 session lamang po ito. Okay po. And this is for free. So type nyo po yung paano kayo mag-join. Picturean nyo din po ito. Okay, parang kayo mag-register. At ayan po yung ating pong mga session, okay? Network Marketing Hero. Ito po yung ating pong success blueprint. So coaches, I will make a move on this. Talk to your team leaders. Pero ito po ay 8 o'clock gagawin po ng MWF. Coach Art, the reason behind I want to talk to you kasi baka pwedeng pa usapan natin si Coach siya na pagdating ng Wednesday, gagawin po natin, we will adjust the time because the time for MWF is 8 o'clock. That is 8 to 9. Okay? I think so. 8 to 9. So, MWF po yan. Pero this is only for committed leaders. Yung magkukommit na hindi po kayo mag-a-absent. Kasi kung mag-a-absent po kayo, pababayaran po namin ito sa inyo.
Okay po? But once you make it, maliban na lang kung may mga urgent talaga, pero kung di para lang to sa seryoso, kung sa tingin mo hindi ka makakapagseryosong umattend nito, wag na lang kasi babayaran niyo po ito. Okay? So, this is a masterclass 1, Heroes Arise. Ito po yung project na ginagawa po namin. So, for committed leaders, tell your team, I'm very sure na marami po kayo matututunan dito. Nandito na po tayo sa skill sets, okay? Andiyan na po tayo. Kasi, kumbaga, mindset plus skill sets equal success. So, inayos na po natin yung ating transformation journey and we will be having this kind of thing also in LGS AI. But for now, let us focus on this. Work out po natin ito at iscan nyo po yan at mag-sign up po kayo para dun sa mga sigurado. Hindi po pwede makapasok dyan ang hindi po nag-sign up. So, iscan nyo po ito, picturean nyo po yan. If you want to join that, kausapin nyo din po ako, mag-usap po tayo, PM nyo po ako, basta strict, there is no absent. Okay? No absent because if you're gonna absent, you're gonna pay for this entire training. Okay po? So with that, coaches, in as much as we wanted to stay, no? Andiyan pa ba kayo? Nakikita nyo ba yung screen ko? Coaches, hello? Nakita nyo ba yung screen ko? Did you see my screen? Meron pa ba akong kausap? Nakita nyo ba yung screen na pinakita ko? Hindi. Yes po, yes po. Nakita nyo. So, okay. So, that's it, no? I-detail ko po, i-video ko po yon yung ano, at wala na po tayong time. At meron po tayo. So, please, resonate yourself. Are you attending the trainings? And sana, no, meron pa tayong sharing. At kaso nga lang, our Bible study will start na 9 o'clock. At late na po tayo. So, Coach Art, start ka na lang po doon. Susunod na lang po kami. So, I gonna close this. Did you learn so far? Na-inspire ba kayo? Marami ba kayo natutunan sa trainings natin today about sa amin pong takeaway ni Coach Nikki sa Discovery? Please type on the chat box ano po yung mga nag-resonate po yan sa inyo. At kung medyo nabitin po kayo, no? Medyo nabitin po kayo sa ating pong Zoom ngayon, I'll just suggest na mag-replay po kayo sa ating pong live. Okay? So, open all your cameras at sharing po tayo. Magtawag lang po ako ng 3. Ano po yung take away nyo ngayon? Kayo naman ang aming tatanungin. Ano po yung naging take away nyo ngayon sa Zoom na to? Sa ating pong sharing dito po sa Discovery topic. Okay, so ayan, palakpakan po natin si Lord, palakpakan po natin si Live Good, and thank you Lord for this wonderful session at I pray and hope na na-bless po kayo ngayong gabi. Na-bless ba kayo? Hello? Na-bless ba ang bawat isa mga coaches? Are we blessed? Are you blessed? Na-blessed ba kayo? Ayan. So, open po tayo ng camera. Sige, please, we open this for, ano naman po tayo? Let's do the sharing. I would love to hear from you bago po tayo maghiwa-hiwalay. So, ano po yung mga biggest takeaway? Coach, sige, tawagin ko. Coach Jessie, is there any specific learnings na nag-strike talaga sa iyo deeply? Coach Silvana, I gonna call you. Coach Jerome, I gonna call you. Sino po yung mga gustong mag-share? Sige, kasi nagtatawag pa yan si Coach Art. Nagpi-play pa yan ng praise and worship. Coach Jessie. Hello. Yes, Mentor V, thank you so much. I've learned a lot. I've also had some, nagkaroon po ako ng realization. Yeah, I really am, kumbaga, at the back of my mind, I'm telling myself I am full out. I'm really Wow. full out. Yeah. But then, of course, in reality, I realized that there are a lot of things that are pulling me away. Kumbaga, some of the realities might probably be because I am still working, and when it comes to time, I cannot really, of course, set out to be a full out. Yeah. Okay, and so I have to work on that. Yes. Kailangan i-work out ko yun. That's just being honest and everything. And of course, being full out also would mean that I have to empty myself of all the learnings that I had before. Yes. Kasi I have to learn something new. I have to fill Yeah. up myself with things that are supposed to make me, kumbaga, full and
kumbaga, complete with regards to my Live Good business. Because apparently, the truth is, I'm not yet fully, kumbaga, complete with my Live Good business. Hindi pa ako diamond eh, Yes. after all this months. So that means that I have a lot of things to do. I have a lot of things to learn. I have a lot of things to accomplish. Yes. And for me to say that I am already fully equipped, fully established, and everything is just like fooling myself. Di ba? I have to empty myself. I have to learn a lot of things, and I have to learn new things. Yes. Because I do believe that my past successes, and I can fully talaga kumbaga attest to that I have been successful before with this type of business, but I do believe that my past success does not guarantee my success with Live Good. Yes. I have to unlearn a lot of things. I have to learn new things, Yes. especially as that the times yung time ngayon is still very so because of that I wanted to say full out ako. Pero in reality, the realization is 50-50 o baka 20-80 or something like that, yung rating ko and everything. And I have to work on that. Yes. Because if I can say to myself already that I am complete and I am already equipped, then I don't need this. Yes. I don't need the training. And the fact that I am not yet really fully equipped and everything, the Yes. realization is I have to really unlearn a lot of things. And I Yes. have to learn new things. Kaya Yes. yan po yung yung proper mindset and everything. And then of course, because of that, I cannot even tell myself and of course everyone of you na I have already set myself na alam ko na lahat. Yes. Hindi po Yes. totoo yun. I Yes. need to learn a lot of new things. And so because of that, I need to be a part of this. And I need Yes. to fully, kumbaga, submerge myself into this so that I can be the better and the best version of myself and be able to share it with my group and whoever who wants to be part of my team. So Yes. thank you very much, Coach Mentor V. Yes. You've been a real blessing to us, and you have exemplified the leader that we wanted to be a part of, and we want to surround ourselves with people like you. Thank you so much, po. Thank Mentor. you, Coach Jessie. Grabe, no? So, that's a good thing na narinig natin kay Coach Jessie that we need to learn, unlearn, and relearn. Okay po? So, napaka-importante yun. And allow me to share, no? I heard this from our pastor, na yung ating pong success in the past does not guarantee to our success in the future. Because that success sometimes brought us into idolatry. When we so much value the success that we have in life, we tend to forget, alam mo yun, yung soul set. So that's how important talaga yung transformation, na magkaroon talaga tayo ng awareness at maging structured tayo in all the quadrants of our life. And ang mag-glue-glue doon, the center part of it is nothing but the soul set. Grabe, no? So, grabe yon, no? Palakpakan po natin. So, is there anyone na gustong mag-share? Yung mga nahuli, I suggest na i-replay nyo po yung nandun po sa ating pong Zoom. So, I came to realize na we won't remove any of the Zoom trainings sa ating pong Zoom kasi iba-iba po yung ating time zone and everything. So, we give each other to recall even yung mga paparating as long as gamitin po natin yung platform na to. So is there anyone who want to share? Coach Jerome, Coach Lilia, Coach, I could call in Coach Silvana, nakahabol ka ba? Coach Ching, meron bang magsasalita? Can you please share something please? Hello. At we need to go out na at meron po kami Bible study. Who want to share? Wala ba kayo natutunan? Coaches, hello? Coach Silvana, wanna share something? Coach Jerome, yes. Thank you. Meron naman po natutunan. Sobrang Yes. powerful eh. Oh.
Yes. Anong Okay. nag-resonate sa'yo, Coach? Quick lang sa akin, sa side ko. At first, nasa 50-50 ako. But actually, after you have shared the 16X transformational training of 3 days, I started to realize na ang dami kong kulang, ang dami kong dapat gawin. And now, I'm actually serious on what I'm doing now with Live Good. Gusto ko talaga mag-transform. Gusto ko magkaroon ng results. I want to show these results or to prove these results to myself and to show these results to my family, to my friends, and to all the people around me. Amen. So, and also the transformation quadrant that you have showed is very powerful. In fact, today, this growth mindset, this clear heart set, and also the health set and the business set, and also the ultimate is the soul set. Yeah, ang dami ko pa rin dapat na aralin pala. Naiyak nga ako doon sa sinabi ni Coach Jesse. Actually, I started realizing the same. So, in any case, I will go for it, in fact. And I'm going to make sure that I will be in full out situation very soon. And today I'm doing a lot of things actually. While I'm hearing you, I'm even doing this, what we call it peer, no? Peer, this prospecting, inviting, this engaging, and replicating. And in any case, I mean, finally, I will really go for it, and you can count on me. Thank you. Amen. Woohoo! I can smell diamonds in the Zoom. Grabe, grabe. Naiiyak naman ako sa inyo. Alam nyo, my heart is full of happiness. Seeing you guys on your journey on top. Alam mo yon, sobrang saya ko. Kasi ayoko nag-iisa lang doon. May Gusto dyan. kasama kayo. And See? gagawin natin to ng sabay-sabay. Just plug in your people, bring in your people, mag-GPS talaga tayo. And next time around, we're gonna dive in the power of duplication. Okay? So that is why, umpisahan natin, magla-live na lang po siguro ako some other time so that you could just play around doon sa registration po ng Heroes Academy para at least no ma-leverage po natin yung platform. Tayo dito sa LGSEI, we are doing our own facing also because you know, this is our place, this is our home, everybody is at alam mo yun, komportable tayo dito and I'm so happy seeing you all guys na talagang grabe, full out, no? Hashtag full out. So, mag-post po kayo dito sa ating pong, sa inyo pong timeline. Ano yung nag-resonate sa inyo doon sa ating pong term. Hashtags natin, hashtags full out, hashtag transformation. Hashtag heart set, hashtag health set, hashtag soul set, hashtag business set, hashtag, what is this? Health set. So, mag-post kayo kung ano po yung na-learn nyo ngayon. Express it. It's part of accountability that you are shouting out into your timeline in your Facebook world that you are really committed sa inyo pong journey of transformation. Would it be a good? Could it be our agreement? Pwede ba nating maging agreement yan? Na kung saan you gonna tag me or tag nyo po si Coach Nikki. We're gonna be tag your upline, whoever your upline is, itag mo po yung inyong team, itag nyo po sila na to let them know na you are really in your transformation journey. Okay, so congrats Coach Jerome. Last one, sino po yung hahabol na mag-share? Thank you Coach Jerome. One last, is there anyone na mag-share? Hello? Coaches? Ito si Coach Jerome, pag nagsasalita to, lagi talaga ako nitong pinaiiyak. Okay. Ikaw kaya yung nagtulak sa akin para mag-discovery ako. Okay. One last sharer for tonight, please. Is there anyone? Andito ba si Coach Ching nalaglag, no? Coach Silvana, you wanna share something? No more? Okay, Coach Silvana, yes. Okay, share po. Unmute niyo po, unmute mo. Sorry po. So, actually, konti lang naabutan ko pero
ang nag-resonate naman sa akin yung sabi full out. So, ako, sabi ko full out ako. But then I realized hindi rin ako full out. Kasi 50-50 din ako. Kasi may mga something's holding me back. And then I have to conquer that. And then I have to be resilient. And parang yung tipong kahit anong mangyari, gagawin ko to. So yung Amen. narinig ko mga experiences ni Coach Nikki and yung sa'yo, yung experience mo po, nagulat din ako dun eh. Sabi ko, ikaw ang dami mo nang nag-experience na gagawa mo. Eh, sabi ko ako, ready na rin ako. Kaya lang, I still have to conquer yung mga setbacks ko. Yun yung pag-aaralan ko. Yun yung gagawin ko. Pag-aaral, pero gagawin ko. I have to do it. Come what may, no matter what. And then sabi mo, malungkot sa taas, isa ka lang diamond. Susunod kami, Coach. Susunod kami, Yes! sasama kami sa'yo. Hindi pwedeng hindi. Yun po. Yes, thank you, Yun po. Coach Silvana. And nothing to worry, coaches, dahil gagawa po kami ng structured journey with LGSEI. Okay ba yon? Gusto nyo ba ng structured journey sa LGSEI? Yung bang Opo, i-guide para namin may kayo? kami, opo. Gagayad May namin guide. kayo, what are you going to Opo. do? And you have to make a commitment to yourself that you're gonna do it. Yes, highway to diamond ship. Yes, na magkakaroon po kayo ng program, magkakaroon kayo ng structure. Wala nang lusot to. Di ba kayo palakpakan nyo ang sarili nyo? Grabe! Woohoo! Are you in or are you out? Gagawa tayo ng structure, kaya get ready. We are preparing for the LGSEI Diamond Elites page. Grabe, ang mga nandun lang talaga yung magda-diamond. We will be giving you the structured journey, paano talaga natin yan i-work out. Okay, so I'm just so happy. So all of you, Coach Lilia, maybe you are at work. So thank you so much. In as much as we want to stay, hold on kayo. But we have to disperse kasi meron po tayong prayer meeting. And to end, last call, Coach Nikki Norada, is there anything you want to say on this tonight's program? So again, nasabi naman na po ng ating mentor V. So ang huling words ko na lang po is just keep going. Just Yes. keep going. And syempre, yung keep going na yon kasama din po yung pag-GPS natin. Kasi dito na tayo eh. Tuloy-tuloy na natin ito mga coaches. Tuloy-tuloy lang. Whatever happens, kung ano maibato ng life ngayon. Kumbaga, di ba, sinabi ko yung kabayo. Focus lang tayo. Huwag tayo nagpapadistract. Focus lang Yes. tayo at keep going. Yes. At sama-sama tayo dito. Di po kayo nag-iisa sa journey na to. Sama-sama tayo. Kumbaga, hindi man literal, pero kapit kamay tayo na patungo dun sa diamond na gusto nating i-reach. So, keep going lang po. Ayan. Thank you so much, Arina. Thank you, Mentor. Thank you, Coach Nikki. So, ituloy-tuloy natin. This could be our agreement. Can you please type the word agreement? So, ito po ay agreement natin na kayo mismo ay you are into that agreement na we gonna work this out. Magpo-pull out talaga kayo. And you have nothing to worry because we're gonna give you the structure on how you're gonna do it. Okay, you will not be doing it alone. All you have to do is pass through the process. Okay po? So gagawan po natin to ng graph, Coach Nikki. Saan sila mag-uumpisa? Sa Bidu Hub. Okay? Start from Bidu Hub, start from the 16X, no? Tapos naman, going through the 3-day transformation journey, itong learnings natin ngayon, having all this, no, and then we're gonna give you the structured, strategical planning. Wow, there is no questions about it. So, yan, Live Good Family, ang dami pa po nating mga gagawin. Hindi po tayo mauubusan po talaga ng learnings, pero wag po kayong mananawa. Sabi nga ni Coach Nikki, upbeat, nagki-crave ako ng learnings, no? So, kayo ba ay nagki-crave ng learnings? Kasi guys, no, pag naging hungry for learning kayo, madidetermine nyo yan. You are on your way of becoming diamond. So with that, thank you so much. And God bless everyone. See you po sa ating pong Bible study. Thank you guys.